Rock of Ages, cleft for me. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, alleluia. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam, oh praise him. Oh, praise him. Alleluia, alleluia, alleluia. Thou rushing wind that art so strong, Rushing wind that art so strong, ye cause that sail in heaven along. Alleluia. rising morning praise, Rising morning praise, rejoice. Ye lights of evening find out voice. Oh, praise him. Alleluia. 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 Let all things their Creator bless and worship him in humbleness. Oh, praise him. Alleluia. praise, praise the Father, Praise, praise the Father, praise the Son, Spirit, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise him. Alleluia. 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 Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of his Spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake, my soul, and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of love, behold His hands and side, rich wounds yet visible above in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends His burning eye, that mystery so bright. Crown Him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit through Him giving from yonder glorious throne. To Him be endless praise, for Thou for us hast died. Be Thou, O Lord, through endless days adored and magnified. Crown Him with many, crown Him with many, crown Him with many crowns. What fear can overtake my vision? What doubt can overcome my faith?
What strife can silence all my singing? Lord, your wounds have paid my ransom. What thief can steal my heart's possession? What power can overwhelm my soul? What shame can silence my confession? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve, and what Redeemer so worthy has covered sin with such love, and what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. What light can sever what is certain? What storm can wash away my hope? What thread of death can take my freedom? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve, and what Redeemer so worthy has covered sin with such love, and what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. Jesus paid it all to him I owe. Lord, your wounds have paid my ransom. Lord, your wounds have paid my ransom. Lord, your wounds have paid my ransom. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath Sound check. provided. Great is thy faithfulness. Okay, isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon sa kanyang katapatan. At salamat po sa bawat isa narito, and also this morning, salamat sa Diyos sa kanyang biyaya. It is a very encouraging sight to see all the happy faces
praising God in heaven. Salamat sa Diyos, isang kagalak-galak na tanawin na makita ang mga mananampalataya unti-unti bumabalik sa bahay-sambahan. We would like to encourage others. Again, sa biyaya ng Diyos, we've been praying for it. Amen? We have been praying na ang pandemic ay maglaylo, if not altogether be extinguished, upang tayo makabalik sa ating panambahan. And sa biyaya ng Panginoon, we can see God's in His providence ay kumikilos. At yes, the pandemic ay hindi pa totally wala, patuloy pa rin tayo nag-iingat, pero isang malaking development ang nangyayari. That's why yung mga restrictions ay bumababa na. And it should be ang effort ng mga mananampalataya is to be present sa atin hong mga gawain. So we'd like to encourage as others kung may pagkakataon and to seek and to make effort to be here. Kung kayo ho ay merong fear pa rin na baka masyado maraming tao, well, welcome ho kayo sa Sunday evening service this sa Jesus Christ Baptist Church. Medyo mas kakaunti ang tao pag Sunday evening. But again, ang ating encouragement is to make effort. Iba pa rin na tayo ho ay nagkakasama-sama, may nakikita ang mga kapatiran at nakasalamuha, and that is very, very encouraging at dinisenyo yan ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Ilang mga pagbati at announcements po muna. Again, we are greeting a happy 14th church anniversary sa JCBC sa Pandi, Bulacan. So sila ho, today is their anniversary Sunday. So lamang sila sa atin ng 3 taon. We celebrated last May ang ating 11th year church anniversary. Sila ay 14 years old na. So purihin ng Diyos, at nakakagalak na makita yung mga larawan kanina sa Facebook na kung saan ay patuloy ang Diyos ay gumagawa mula doon sa gawain niya doon sa Pandi, Bulacan. So pag-pray ho natin sila patuloy, and they are also praying for us, at nawa ay patuloy na maluwalhati ang Diyos sa mga gawain po na kagaya dito at doon. And then also, paalala lamang din po, kanina nga pala, natapos ang ating second Joy Fellowship, JCBC Online Youth Fellowship. At salamat sa mga kapatiran, particularly mga young people na nakasama ho natin. Meron tayong first time nakasama, ang apo ni Sister Amor, si Rain Reyes. Si Rain, Rain. At nagpapasalamat ho tayo na siya po ay nakasama natin. At we thank God na pinagkalooban niya tayo sa church ng ilang mga kapatiran na well-able na mag-handle ng mga youth ministries. We have Brother Daryl, talagang yaan ay laman ng kanyang puso. So pag-pray natin yaan, at patuloy natin encourage ang atin hong mga young people to participate. And we are looking forward na mawala na yung Joy Fellowship. Bakit, Brother Paul? Mapalitan na ng face-to-face fellowship. Ayun ang mas maganda. Hindi na siya online youth fellowship. So magiging JCBC personal youth in-person youth fellowship. So G. Anyway, kung ano man siya, basta maganda ay tayo ho ay magkakasama na. So we're praying for that. We'll be planning for that. At who knows, dati yung ating mga young people ay meron pang outing. So baka maulit muli. Sana maulit muli, Lord willing. Okay, and also, Wednesday, Friday, we have time in the Word every 6 p.m. We are studying about the doctrines of salvation, particularly God's calling, effectual calling, patungkol sa atin hong kaligtasan. Bakit ka tumugon? Kasi tinawag ka ng Panginoon. At yung pagtawag ng Diyos na yon ay isang epektibong pagtawag. Next ay ang prayer meeting ho natin is online. That will be every Friday after time in the Word around 7:15 p.m. At inaanyayahan po ang bawat isa na makiisa sa mga gawain po na yon. Okay, so that will take care of our announcements and reminders. At nawa tayo ho ay masumpungan ng Diyos na patuloy na nagtatapat sa mga gawain natin, maging sa mga tinatawag na normal means of grace na pinagkaloob sa atin ng Diyos, our personal Bible time, Bible reading, Bible study, meditation, and prayer. Ay huwag natin ho itong pababayaan sa araw-araw. With that, tayo ho ay dadako sa isang panahon ng mataimtim na pananalangin, personal na pananalangin, at upang ihanda ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Let's pray.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami muli ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa iyong dakilang habag katapatan. Sa iyo, Panginoon, na sa amin ay nagmahal at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa mga dakilang katotohanan na ito. And Lord, as we come together now to worship you, nawa ang mga katotohanan na ito ay magtulak sa amin sa mas mataas na pagpuri, mas mainit na pagmamahal. At Ama, aming hinihiling na bantayan mo kami ngayon, napakadali naming dumulas sa mechanical na at mga nakasanayang bagay na lamang. Kundi nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin mula sa pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, at sa aming pagpapailalim sa otoridad ng iyong salita sa pangangaral ng iyong katotohanan. Lord, nawang lahat ng ito ay maging tunay na pagsamba, tunay na pagbibigay papuri sa iyong dakilang pangalan. At tunay ngang aming maiaalay ang aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. O Panginoon, alalahanin mo na kami ay gawa sa alikabok, kami marupok, mahina, walang magagawa hiwalay sa iyo. Lingapin mo kami ngayon, Panginoon, at tulungan. Kailangan namin ng iyong biyaya, kailangan namin ng iyong liwanag, kailangan namin ng iyong gabay, at maging sa aming pagsamba, kailangan namin ng iyong presensya. Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan, wala ibang maitaas kung hindi ang pangalan mo lamang. Siyasatin mo rin kami, Panginoon, sa anumang mga kasalanan. Tuman, O Diyos, ay hindi nabantayang salita, kaisipan na hinayaang magliwaliw, o mga gawa na hindi pinigilan at hindi nabantayan. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami at tulungan mo kami na patuloy na magkaroon ng pagkamuhi sa kasalanan at kasipagan sa pagpatay sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Alala mo sa amin, O Diyos, na ikaw na tumawag sa amin ay banal. Kung kaya't kami ay kailangan ng seryoso na paghabol sa kabanalan. Lahat ng ito ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay mista yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but
such love and sorrow me. For thorns compose so rich a crown, where now realm on nature mine, now we're a present part too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my own. Matili po tayo nakatayo. Para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos, saan po natin at basahin sa Psalm 119, verses 153 hanggang 160. Verses 153 hanggang verse number 163. Kung nariyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Consider mine affliction and deliver me, for I do not forget thy law. Plead my cause and deliver me. Quicken me according to thy word. Salvation is far from the wicked, for they seek not thy statutes. Great are thy tender mercies, O Lord. Quicken me according to thy judgments. Many are my persecutors and mine enemies, yet do I not decline from thy testimonies. I beheld the transgressors and was grieved, because they kept not thy word. Consider how I love thy precepts. Quicken me, O Lord, according to thy loving kindness. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, niluluwalhati na kami po muli ay dinala mo sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang purihin ka. Luwalhatiin ka, Panginoon, at makita ang kadakilaan mo sa kapahayagan ng iyong mga salita. O Diyos, patuloy na pangunahan mo po kami, patnubayan mo kami, Panginoon, ngayong gabing ito sa aming pagsamba. Nawa, Panginoon, ang aming papuri na ihahandog sa iyo, Panginoon, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy na sa aming pagsamba, Panginoon, ay manggaling sa lubos na pasasalamat sa lahat ng napakaraming biyaya na ginagawa mo, pinagkakaloob mo, Panginoon, sa amin sa araw-araw. O Diyos, patuloy kung meron man pong karumihan, meron mang kasalanan, Panginoon, sa aming puso, nawa, O Diyos, ay pakalinisin mo po kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na sa harapan mo, kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat. Nawa, Panginoon, ay patawarin mo po kami sa anumang kasalanan, Panginoon, na matatagpuan mo sa aming puso, O Diyos. Patuloy, Panginoon, ikaw ang gumabay, manguna, magpatnubay sa aming pastor, si Brother Paul, sa kanyang pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon.
O Diyos, Ikaw ang kumilos, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magturo sa amin, sa aming mga puso, gumawa, Panginoon. Gamitin mo bilang isang instrumento, Panginoon, si Brother Paul sa kanyang pangangaral upang maihayag ang katotohanan ng iyong mga salita, upang iyong mga anak, kaming mga mananampalataya, Panginoon, ay patuloy na makilala ka. Makilala ang Panginoong Kristo, kami lumago, kami patuloy na lumalim sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang maluwalhati, Ikaw po ang mahitaas, ito po ang aming samadalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo ulit tumawag sa Panginoon na awitin po natin, Victory in Jesus. I heard an old story, how Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His glory, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and owned me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is true. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I tried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me where I knew Him, and all my love is true. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing of the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Matili po tayo natin. Amen. Puro sa ating pagkakaloob, basahin muna natin ang mga talata sa Biblia, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8 po.
Sabay-sabay po natin itong basahin. Kapatid, ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose set in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Let us pray. Ama naming Diyos sa langit, Panginoon, kami muli sa iyong harapan at nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyong biyaya. Lalo-lalo Panginoon sa biyaya ng kaligtasan na ibigay sa amin. Thank you po Ama muli sa iyong pag-ibig sa amin. Ibigay yung bugtong na anak ng nabayubay sa krus nang kami magtamo Panginoon ng kaligtasan. Lord, salamat po sa biyayang ito Panginoon. Hindi po sa mga biyaya ibigay niyo pa sa amin Panginoon mga spiritual blessing Panginoon na hindi namin maarok, Panginoon, kung gaano ito aganda, Ama. Muli, salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito na aming naranasan mula po sa iyo, Ama. Kundi, Panginoon, sa mga pisikal, na mga blessing, Ama, pasalamat po. Kalakasan, mga pinansyal na pangangailangan, Panginoon. Kundi, Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa amin. At yun din po, Panginoon, ang aming mga hininga. Alam namin, nagmula po sa inyo, Ama. Salamat sa mga biyayang ito, Ama. Diyon, Panginoon, humingi kami ng tawad, Panginoon, muli sa mga kasalanan na nagawa namin sa iyong harapan, Ama. Alam namin, Ama, na walang may lilim sa inyo sapagkat kami hubad sa iyong harapan. Kita niyo po lahat, ultimo, yun ang aming iniisip, Panginoon, ang katahan namin mga puso, Ama. Muli, Ama, patawad po, patuloy niyo kaming tulungan, patayin, Panginoon, ang mga kasalanan pang nakarahan sa aming sarili. Ama, tulungan niyo po kami. Alam namin, sa aming sarili kami nahirapan, Ama. Kasalanan ito, talagang tunay na malaking naging apekto sa aming mga buhay, Ama. Bagamat ito, Ama, salamat po, Panginoon. Muli, kami yung iniligtas. Darating ang araw, Panginoon, na ito po'y magtatapos. Pagdating po ng iyong anak, luluobin nyo, Ama, kami madadatan nyo pang buhay, ay magtatapos na, Ama. Kung paano kami may sa araw-araw na buhay, Ama, ay lagi na lang nagkakasala sa iyong harapan, Panginoon. Muli, Ama, tulungan nyo po kami, at gabing ito kayo po may taas, at kami po may baba. Kanyo po ang aming pangningin, at pandinig, Panginoon, sa iyong salita upang maunawaan po namin ito. Agad din, Panginoon, may sa buhay po namin, Ama. Ngayong gabi, Panginoon, sa iyong pagkakaloob, pwede yung tulungan. Ganyan po kami ng puso na mapagbigay. Ama, ang bawat isa na iyong anak ay bigyan niyo ng puso sa pagkakaloob. Alam namin, Panginoon, kayo po'y mayaman. Lahat po na nasa amin ay galing po sa inyo, Ama. Muli, gamitin niyo, Panginoon, ang pera ng malilikom, ikasusulong pa, Panginoon, ang inyong ebanghelyo. Yun lang po, Ama. Salamat po itong sa dalangin sa pangalan po na yung bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Po yung magsing lahat. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Christ the Lord is risen today. Christ the Lord is risen today.
magsipro po ang lahat. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Truly, Christ the Lord is risen today in the first day of the week. Siya po ay nagbangon mula sa mga patay at sa ayon salita ng Diyos ay ito ang basihan, tungtungan ng atin hong kaligtasan. Kung siya hindi nabuhay muli, ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. Kung siya hindi nabuhay muli, tayo nasa ating mga kasalanan pa. Hindi tayo ligtas. Kung siya hindi muling nabuhay, sabi ng Biblia, ay tayo ay sa lahat ng mga tao ay kahabag-habag. Pero salamat sa Diyos, siya'y nabuhay muli. Amen? Ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay may kabuluhan. Tayo ay ligtas na sa ating mga kasalanan. Tunay na tayo ay mapalad kumpara sa iba. Wala tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, may mga pagkakataon ho sa ating buhay na tayo ho ay may mga taong nakakasalamuha at naoobserbahan natin ang kanilang paraan ng pagkilos, lalo na kung hindi paminsan-minsan mo lang sila nakakasama, kung sila'y makakasama mo, hindi lang sa opisina, kung hindi maging sa tahanan. Actually, sabi nga ho sa marriage counseling, kapag meron ho tayong pinapayuhan na mga bago sila mag-asawa, premarital counseling, ay iba talaga. Maaaring pag nagde-date sila, nung sila ay magkasintahan, nagkikita sila, nag-spend ng time together, pero iba pa rin kapag 24 oras mo nang kasama at nakikita mo na, alam mo na yung amoy ng hininga niya sa umaga, itsura niya kapag walang makeup, yung amoy ng pawis niya, kung ano-ano pa. At yun ay makikita at maoobserbahan. At sabi ko nga ho kanina sa ating pasimula, may mga tao na pag ating nakasama ay medyo magkakaroon tayo ng idea kung paano tumatakbo ang kanyang kaisipan, ano yung ugali niya. Now, sa atin hong awit na pag-aaralan ngayong gabi sa Psalm 36, ang description na ibibigay o ibinigay ni Haring David patungkol sa mga tao, particularly patungkol sa makasalanan, ay hindi galing sa obserbasyon, kundi galing mismo sa revelasyon ng Panginoon. At mula dito, ating makikita kung gaano katindi, gaano kalalim, and also yung progression ng tao sa kasalanan. Pero pagkatapos ng iyon, ikikiling ni Haring David yung kanyang paningin mula sa taong makasalanan, siya'y titingin hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa Diyos na banal, na siyang patuloy na pinagmumulan ng pag-asa. So dito ho tayo sa Psalm 36 at nais ko ho kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia upang basahin natin ang awit na ito na ating pag-aaralan. Tayo po magstayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Psalm 36. Kung inyo nakita, babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga mata. Ito po ang sabi ng Panginoon. The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes. For he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be hateful. The words of his mouth are iniquity and deceit. He hath left off to be wise and to do good. He deviseth mischief upon his bed. He setteth himself in a way that is not good. He abhorreth not evil. Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgments are a great deep. O Lord, thou preservest man and beast. How excellent is thy loving kindness, O God! Therefore that the children of men put their trust under the shadow of thy wings. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. For with thee is the fountain of life. In thy light shall we see light. O continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart.
Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me. There are the workers of iniquity fallen. They are cast down, and shall not be able to rise. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Let's pray. O aming amang Diyos, muli, kailangan namin ng iyong biyaya, kailangan namin ng iyong pagtuturo. Buksan mo po nawa ang aming mga mata upang aming mapagmasdan, makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan. Tulungan mo kami ngayon, samahan mo kami sa pag-aaral na ito. Kagaya ni Haring David na tumingin at binigyang pansin ang mga dakilang katangian mo. Nawa o Diyos, sa aming pag-uwi mamaya, ang mga katotohanan patungkol sa iyo ay maging malaking bagay sa aming mga mata. Sa napakadaming problema at pagsubok na kinakaharap sa mundong ito, tulungan mo kami na laging tumingin sa iyo. Ama, ikaw pong maluwalhati sa aming kalagitnaan. O aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pari pong magsiupo ang bawat isa. Well, kung lalagyan ho natin ng titulo ang ating pag-aaral, God's steadfast love is the believer's sure hope. God's steadfast love is the believer's sure hope. Well, ang psalm ho na ito, kung kayo ho ay may English Bibles, makikita nyo ang titulo sa taas bago ang verse 1 or kasama ng verse 1. This is a Psalm of David at nahandoon ang kakaibahan na titulo na inlagay dyan, a servant of the Lord. So siya ay bilang hari ay nagpakilala na siya ay alipin. So yung kanyang estado ng pagiging hari ay walang epekto kung ano siya sa harapan ng Panginoon. Gaano man tayo kataas, gaano man tayo kakilala, gaano man tayo kalaki sa mata ng mundo, kung tayo ay mananampalataya, nandun pa rin ang katotohanan na siya ang Diyos, ang ating Panginoon, at tayo ay kanyang mga alipin. Now, let me just, I forgot to mention yung pinakamensahe. This is the message. The ungodly rejects God and lives in rebellion against Him, but the believer trusts in God's faithfulness and can confidently pray to Him in expectation. Ang hindi makadiyos ay nilalabanan o tinatanggihan ang Diyos at namumuhay ng pagre-rebelde laban sa Kanya. Ngunit ang mga mananampalataya ay nagtitiwala sa katapatan ng Diyos kung kaya't siya ay may kumpiyansang maaaring manalangin sa Panginoon ng merong pag-asa. Sumuli, ito ay awit ni Haring David at walang binigay masyado na clue within the psalm and even within the introduction or title of the psalm kung ano yung sirkumstansya ng pagkasulat ng awit na ito. Pero makikita ho natin, isa sa mga clue na meron tayo ay merong kalaban, merong kaaway. At higit sa malamang yung masamang tao o mga masamang tao na dinidescribe sa verses 1 to 4 ay ito yung mga kaaway ni Haring David na nakapaligid sa kanya o lumalaban sa kanya. Sa verse number 11, ang sabi, "Let not the foot of pride come against me, let not the hand of the wicked remove me." So dito sa statements na ito ni Haring David, we can feel the pressure. The hand of the wicked. Let not the hand of the wicked remove me. Nahandun yung puwersa. Nahandun yung laban ng masama. Nahandun yung presensya ng mga kaaway. At nahandun din naman yung pananalangin at tiwala ni Haring David sa Panginoon. Now, isa ng magiging malaking tulong sa pag-aaral at pag-appreciate ng isang awit ay matukoy kung anong genre ito. Ngunit ang Psalm 36 ay mahirap ikategorya kung anong genre. Tumingin tayo ng iba't ibang mga commentaries at merong mga nagsasabi na ito ay may iba't ibang tema. Pwede itong ikategorya as wisdom psalm, pwede rin ito ikategorya as praise psalm, yung mga iba ay pwede rin ito ikategorya as lament psalm. At makikita natin ito doon sa tatlong hati, verses 1 to 4. It contains wisdom about the wicked. Verses 5 to 9, it contains praise
pagpupuri sa Panginoon patungkol sa mga katangian ng Diyos, and verses 10 to 12 ay it contains petition or lament, paghingi ng gabay, ng tulong, ng proteksyon mula sa Panginoon. And that will be exactly yung divisions ng ating pag-aaralan ngayong gabi. So, meron tayong 3 punto. Number 1, God's revelation of the attributes of the wicked. Ang kapahayagan ng Diyos ng katangian ng masama. Number 2, the revealed attributes of God is the believer's confidence and protection. Ang hinayag na katangian ng Diyos, ang kumpiyansa at proteksyon ng mananampalataya. And then lastly, the godly reveals his dependence upon God by petition. Ang makadiyos ay ipinahayag ang kanyang pagdepende o pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. So tingnan ho natin yung unang punto, God's revelation of the attributes of the wicked. Verses 1 hanggang verse number 4. So simulan natin sa verse 1. To the chief musician, a psalm of David, the servant of the Lord. Ang sabi, the transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before His eyes. So una ho, yung unang kataga na sinabi dyan ni Haring David, the transgression of the wicked saith within my heart. Now, let us just note yung katotohanan na merong ibang translations ang first part na ito. Halimbawa, sa ESV, it is translated this way. Transgression speaks to the wicked deep in his heart. At doon medyo may pagkakaiba-iba ang mga commentators and even translators. Is it speaking to his heart, to the wicked's heart, or is it speaking to my heart, or David saying my heart to David's heart? At merong mga commentators na, again, hindi ganun kadali i-translate ito. Is it mine heart or his heart? Kaya merong pagkakaiba-iba ang mga commentators and translations. But the idea that seems sa ESV ang sinasabi, to give the idea that there is a constant activity of transgression or rebellion in the heart of the wicked. Transgression speaks to the wicked deep in his heart. Itong pagre-rebelde na ito, itong transgression na ito ay nangungusa, patuloy na kumikilos at gumagawa deep in the heart of the wicked. That word deep ay nagpapakita na it's deep. Hindi ito mababaw, hindi ito maliit, hindi ito konting bagay lamang, ito ay malalim, ito ay malaki. Ang pinupunto nito, ang problema ng tao patungkol sa kasalanan ay never na mababaw. Ang problema ng tao patungkol sa kasalanan ay lagi at lalong malalim at malaki. At hindi lamang yun, it is deep within. Wala ito sa labas. Ibig sabihin, wala ito sa periphery, wala ito sa mga nasa paligid lamang, ito ay within. It is in the core of man. In his very being. As we have studied this morning sa Romans chapter 5, na ngayon dahil sa pagkakasala ni Adan, ang lahat ng pinanganak na descendants ni Adan ay apektado ng kasalanan. At kung nakakasunod ho kayo sa ating pag-aaral sa Time in the Word, gaano kaapektado ang tao, ang buong pagkatao ay apektado. Hindi lamang ito pumapatungkol sa mga actions na ginagawa niya, pinapakita nito that in his very core, ang tao ay apektado ng kasalanan. So that is one way of looking dito pa lang sa verse number 1. Transgression speaks to the wicked deep in his heart. But I personally think na yung translation ng King James ang medyo mas lapat as I try to understand itong psalm in its entirety. Sapagkat ang sabi sa King James, the transgression of the wicked saith within my heart. That is, it is saying in the heart of David.
Now, ang isang salita siguro na magandang tignan ho natin dito sa King James is that word saith. Kapag tinignan niyo ho itong word na saith and do a little word study sa Hebrew word nito, ang word na saith means utterance, declaration, revelation, or oracle. That means ito ay madalas na ginagamit na salita with regards to the prophet's revelation about God's word to God's people. Kaya sabi nga ho ni Allen Ross sa kanyang commentary, at tinanslate niya ito ng verse 1 in this way, the oracle or the revelation of God of the transgression of the wicked in the midst of my heart. And the point is this, God revealed to David the real attribute, the real condition, ang totoong kondisyon, ang totoong estado ng mga makasalanan. So itong mababasa ho natin sa verses 1, 2, 3, and 4 ay hindi bunga lamang, as we have said sa ating introduction, hindi bunga lamang ng obserbasyon ni Haring David, hindi bunga lamang ng karanasan ni Haring David mula sa masasamang mga tao, kung hindi ito ay revelasyon mismo ng Panginoon, ay direct revelation of God into the heart of David kung ano talaga ang estado at kalagayan ng mga makasalanan. David received a direct revelation from God as to the exact state of the wicked. At dito, ang sinulat ni Haring David, as we have said, ay hindi base sa obserbasyon o opinion, kundi base ito sa divine revelation ng Panginoon na lubos ang pagkaalam at pagkaunawa sa tunay na kalagayan ng masama. So the transgression of the wicked saith or is revealed within my heart. Isa pang interesting na salita ho diyan sa unang bahagi ng verse 1 is that word transgression. Ang ibig sabihin ng word na transgression is to go over the boundaries. Halimbawa ay merong linya at yung linya na yon ay hindi dapat tawirin pero tinawid mo. You go over the boundary. Kumbaga sa basketball, out of bounds. Lumagpas sa guhit, outside, that is foul or hindi uobra. Yun ay against the rules. Pero meron pang ibang konotasyon itong transgression. Ang transgression, ang word na transgression na ito carries the idea of rebellion. That means, ano ang punto? Yung pag-go outside the line ay hindi aksidente. Minsan, magmamaneho ka, may linya yung kalsada, pero dahil binangga ka ng katabi mo nakapig mo, aksidente. Hindi mo talaga gustong lumabas, pero nabangga ka, kaya ka lumabas. Pero hindi ito ang sinasabi. Itong word na transgression, yes, it is to go over the line, but it carries the idea of rebellion na ibig sabihin disindido, kusang loob, at nahandoon ng pagrebelde at tatawarin ko yung guhit dahil ako'y nagre-rebelde laban sa Panginoon. As Allen Ross said, it carries the idea of a premeditated, intentional going against the Lord. Ito, yung nireveal ng Panginoon. Ano talaga ang kalagayan ng masama? Anong sabi? At paano ito in a very brief form, yet in a very vivid way, ay sinaysay ni Haring David ang kalagayan ng masama. Ang sabi that there is no fear of God before their eyes. Walang pagkatakot sa Diyos sa kanilang mga mata. Now, kung kayo'y nakakasama natin sa pag-aaral sa Book of Romans, this is a familiar verse. Why? Dahil sa Romans chapter 3 verse 18, kinulminate ni Apostol Pablo, binigyan niya ng exclamation point at binuod niya ang description sa tao kung gaano katindi ang pagiging makasalanan ng tao in this way. Buksan lang ho natin sa Romans chapter 3. Romans chapter 3. Simulan na natin sa verse number 10 at babasahin lang ho natin na medyo mabilis. Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one.
There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre. With their tongues that they have used deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. So mula verse 10 hanggang verse 18 are all quotations from the Old Testament. At ito ay patotoo na mula pa nung lumang tipan hanggang bagong tipan, hindi nagbago ang kalagayan ng makasalanang tao. Actually, pasama pa ng pasama, as Apostle Paul said, they shall wax worse and worse. So narito ang kalagayan ng tao, walang pagkatakot sa Diyos sa kanilang mga mata. Now, madalas nating nababasa itong tatlong salita na ito, fear of God sa Biblia. The fear of God is the beginning of wisdom. And often, itong pagkatakot sa Diyos ay patungkol sa mga makadiyos, patungkol sa mga mananampalataya, ay define as reverential awe. Ito yung pag-reverend sa Panginoon at the appreciation of God's true worth. Na sa biyaya ng Diyos ay you gain nag-gain ka ng pagkaunawa kung gaano talaga kadakila ang Panginoon, at ito ay nagdudulot sa iyo, nagreresulta sa iyo ng pagkamangha. Halimbawa na lang ay may nag-abot sa iyo ng singsing. Brad, pakihawakan mo muna. Okay. Pero Brad, 1.5 million halaga niyan, ha? Nag-iiba yung paghawak mo. Nalaman mo yung halaga. And in that sense, nakilala mo ang Panginoon kung sino siya, yung dakilang halaga niya, at ito ay nagdudulot sa iyo ng matinding pagkamangha, matinding pagsamba, matinding pagmamahal sa Diyos. Yes, that yun ay include dun sa fear of God. But, yung fear dito ay hindi yun. Yung fear dito is not the reverential awe before God, and yes, wala yun sa mga makasalanan. Pero yung fear dito, ang tinutukoy dito is literally the dread of God. The fright of God. Ang pagkatakot, hindi sila takot sa Diyos. For us to maybe have a better sense, kapag ang kriminal ay nakakita ng 10 pulis na palapit sa kanya, takot siya. Pero grabe ang kriminal, kahit na nakita niya na ang napakadaming pulis, isama mo pa ang sundalo na nakapaligid sa kanya, pero siya ay garapalan pa rin naggagawa ng krimen. Wala siyang takot. At ito yung sinasabi ni Haring David. At ito rin yung sinasabi ni Apostol Pablo na kalagayan ng mga tao, hindi sila takot sa Diyos. At isang magandang tanong, bakit sila hindi takot sa Diyos? Well, there's no fear of God in their eyes. Hindi nila nakikita na karapat-dapat katakutan ang Panginoon. So verse 2, itutuloy, at seemingly this is the reason kung bakit wala ang pagkatakot sa Diyos sa kanila. Verse 2, for, and this gives reason doon sa previous statement, for he flattered himself in his own eyes. He flattered himself in his own eyes. That word flattereth literally means to smooth talk. Smooth talk, yung bang padudulasin. Yung bang siguro sa termino natin ngayon, medyo imamassage ka ng konti ba? Bibigyan ng padulas. Loloko-lokohin ka.
sasabihin yung mga salita na gusto mong marinig. Para bang bibili ka ng damit, hindi naman bagay sa'yo, nung tinanong mo sa tindera, ay, ate, bagay na bagay, good. Mas sumesexy ka nga eh. Para bilhin mo. Fina-flatter ka. At madalas, ang flattery ay nanggagaling sa labas, pero dito ang kakaiba, he flattereth himself. He's smooth-talking himself. He's using deceit and smooth talk, hindi ito sa iba, kundi ginagamit na ito sa kanyang sarili. Niloloko niya ang kanyang sarili. Kinikumbinsi niya ang kanyang sarili. Para bang sa isang taong gustong-gustong bumili ng cellphone, ay okay pa naman yung cellphone niya. Ay hindi kasi kukumbinsihin niya yung kanyang sarili. Ini-smooth talk niya. At dito sa kalagayan na ito, smooth talk ng makasalanan ng kanyang sarili para hindi makita, para maitago, para kumbisihin ang kanyang sarili. All is well, wala namang masamang nangyayari. Ang sabi sa verse number 2, for he flattered himself in his own eyes. That is, it may affect how he see or perceive things. Yung kanyang sariling mata ang naapektuhan. Again, going back doon sa illustration na tinanong mo yung tindera, okay ba, bagay ba? At yung tindera ay ipa-flatter ka, okay yan ate, bagay yan ate. At kahit na parang may konting problema sa tingin mo, pero dahil sinabi niya sa'yo, smooth talk ka, okay na natin, okay daw eh. At merong mga tao, ito ang ginagawa sa sarili, kinukumbinsi ang kanilang sarili na kahit na alam nila, nakikita nila, na ito'y masama, na ito'y labag sa pangalan ng Panginoon, na ito'y hindi kalooban ng Panginoon. Ngunit uulit-ulitin, kinukumbinsi, ini-smooth talk yung sarili. At naapektuhan yung kanilang paningin at hindi nila nakikita ng tama ang tunay na kalagayan. Hanggang kailan daw? Until his iniquity be found to be hateful. Now, at this point, tingin ko naman mas maganda yung translation ng ESV. Bakit? That his iniquity cannot be found out and hated. That it doesn't make sense. Medyo napakahirap tignan ditong sa King James. Bakit? He flattered himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Ini-smooth talk niya nga yung sa inyang sarili, pero ang labas sa King James, ini-smooth talk niya yung kanyang sarili hanggang na makitang kamuhi-muhi yung kanyang ginagawa. That is not the point. Ini-smooth talk niya yung kanyang sarili hanggang sa hindi niya makita. Makumbinsi niya yung kanyang sarili, maitago niya sa sarili niyang mata ang kanyang ginagawa na kasalanan. That's why I think it is better yung translation ng ASV that his iniquity cannot be found out and hated. Napapaniwala niya yung kanyang sarili na ang kanyang kasalanan ay hindi madidiskubre. Napapaniwala niya yung kanyang kasarili na yung kanyang kasalanan walang makakaalam. O hindi ito kamumuhian. Minsan may tao nagsabi sa akin, kung hindi alam, hindi masasaktan. So kung hindi malalaman, hindi masasaktan, hindi mamumuhi, at na itong taong kumbinsido sa kanyang pagtatago ng kanyang kasalanan at na kanyang iniisip na napakahusay niya, maitatago niya ito at hindi ito kamumuhian. Now again, kanino niya sinusubukang itago ito? Saan tayo galing? Sa verse 1, there is no fear of God before His eyes. Nakukumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi ito nakikita ng Diyos. Napapaniwala niya ang kanyang sarili na naitatago niya ito mula sa Diyos. Therefore, hindi magagalit ang Diyos sa kanya. Nasubukan niyo ho ba ito nung kayo'y bata? Meron kang nasira sa bahay at alam mong magagalit si nanay. Anong ginawa mo? Tinago mo. Para hindi makita. Kung hindi makikita,
hindi ka mapagalitan. At kinumbinsi ng makasalanan ng kanyang sarili by flattering himself in his own eyes that his iniquity shall not be found or cannot be found and hated. Contrary sa maliwanag na sinabi ng salita ng Panginoon, sa Jeremiah 23:24, ang sabi, "Can any hide himself in secret places that I shall not see him?" This is a rhetorical question mula sa Diyos. Meron bang taong kayang itago ang kanyang sarili na hindi ko siya makikita? Answer, wala. Kahit si Lupin na hindi kayang magtago na hindi siya makikita ng Diyos. Saith the Lord, do I not feel heaven and earth? Saith the Lord. Sa Proverbs 15 verse 30, ang sabi, "The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good." Kakaibahan ho ang balita ngayon, tama? Halos walang balita na walang nahuhulikam. Bakit? Sapagkat nagkalat na ang mga CCTV camera. Pagdating sa Diyos, hindi kailangan ng CCTV camera, hindi kailangan ng hidden camera. Ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako at perpekto, lagi, 24 oras, walang nakakawala, nakikita niya ang mabuti at ang masama. Hindi lang ang gawa, maging ang laman ng puso at kaisipan. Sa Hebrews chapter 4, verse 13, Hebrews chapter 4, verse number 13, ang sabi ng salita ng Panginoon, "Neither is there any creature that is not manifest in His sight." Wala daw anuman na nilalang na hindi lantad sa mata ng Panginoon. But all things are naked and opened unto the eyes of Him with whom we have to do. Ito ang Diyos na haharapin. Ito ang Diyos na huhukom. Ikaw ay hubad sa harapan niya at wala kang maitatago. Pero ganito katindi ang kasalanan ng tao. Ito ang kalagayan ng tao. Nakukumbinsi niya ang kanyang sarili. Hindi ito makikita. Hindi ito mapaparusahan. Okay lang ako. Ito ang kalagayan ng puso ng makasalanan. Verse 3, Psalm 36 verse 3. "The words of his mouth are iniquity and deceit. He hath left off to be wise and to do good." Ang mga salita daw ng kanyang bibig ay mga kasamaan at mga pandaraya. Narito ang isa pang katangian ng masama at ito ay makikilala sa pamamagitan ng lumalabas sa kanyang bibig. Lumalabas ang kasamaan, lumalabas ang mga madudumi, lumalabas ang mga bagay na hindi marapat sa kanyang bibig. Sabi sa Psalm 5 verse 9, "For there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wicked. Their throat is an open sepulchre. They flatter with their tongue." Just take that one picture. Ang kanilang lalamunan ay bukas na puntod. Can you imagine? Ang isang puntod na kung saan may nakalibing na doon na punta na lang tayo sa biblical example. Nung dumating si Jesus sa Bethany at namatay na si Lazarus at sabi ng Panginoong Jesus, "Tanggalin niyo yung bato." Anong sabi mismo ng mga kapatid ni Lazarus? "Lord, 3 araw na siyang patay at ngayon, he stinketh." Hindi na maganda ang amoy. Yun ang larawan ng puntod. May nabubulok, umaalingasaw. Kapag tinanggal mo yung harang, lalabas yung napakasamang amoy. At merong mga tao kapag bumukas ang kanilang bibig, lumalabas ang baho. Hindi literally. Okay? Hindi yung mabahong hininga ang tinutukoy natin. Kung hindi napakabulok ang lumalabas sa kanilang bibig. At merong mga tao, ang tingin sa kanilang sarili,
Hindi ko maiwasang isipin maging ang sarili nating presidente. Nakakala nila, salita lang naman. No. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng tao na walang kabuluhan ay ipagbibigay sulit niya sa harapan ng Diyos. At narito ang isang taong makasalanan, nakikita ang kalagayan ng kanyang puso, as Jesus said, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, and when the mouth of the wicked speaks, it speaks iniquity, and not only that, it speaks deceit. Initong basa, nagsasalita ng masama, ito nagsasalita ng pandaraya. Nandaraya siya para makalamang, nandaraya siya para makapanakit, nandaraya siya dahil siya ay madaya. Sa Psalm 55 verse 21, ang sabi, the words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. His words were smoother than oil, and were they drawn swords. Yun daw kanyang mga salita ay smoother than butter, napakadulas, napakasarap pakinggan, pero sa kanyang puso, gera! Parang langis na napakadulas, pero ang totoo, nakabunot na ang espada. Handa ka ng tagain. He uses deceit. At nakikita ho natin ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. So the words of his mouth are iniquity and deceit. He hath left off to be wise and to do good. He has let off. Iniwan niya na. Iniwan niya na ang pagiging pantas. Iniwan niya na ang paggawa ng mabuti. At isa hong gusto kong ipunto ho dyan, he had left off. Hindi siya hinatak paalis, hindi siya nadaya, hindi lang siya nakondisyon sa ganong kalagayan. Hindi siya basta may problema lang sa kaisipan kaya wala siyang magawa at nalagay siya sa ganong kalalagayan. Kusa niyang ginawa ito. He knowingly, and we can even say with effort, left off to be wise. He forsook the way of godly wisdom. Hindi lang ito, he let off to be wise, tumigil siya sa pag-aaral. Hindi yun, hindi mental acumen, hindi academic learning ang pinapatungkulan dito na kanyang iniwan, kundi godly wisdom, ang makadiyos na paraan ng pamumuhay, ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Iniwan niya yun. And not only that, he left off to do good. Iniwan niya ang paggawa ng mabuti. At maganda ang sinabi ng isang commentator, the opposite is true. He left off to be wise. Iniwan niya kung iniwan niya ang pagiging pantas, ano ang hinabol niya? Kung iniwan niya ang paggawa ng mabuti, ano ngayon ang ginawa niya? Kung iniwan niya ang pagiging pantas, pinurso niya ang pagiging mangmang. Kung iniwan niya ang paggawa ng mabuti, pinurso niya ang paggawa ng masama. Ito yung kanyang effort. Hindi mo siya kakakitaan ng may effort na iwanan ng kasalanan. Hindi mo siya kakakitaan na may effort na sundin ang kabutihan, sundin ang mga kautusan ng Panginoon at gumawa ng kabutihan. Ang makakakitaan mo siya, gagawa siya ng masama. Andun yung effort niya. Ito ang kalagayan ng taong makasalanan. It is also confirmed sa verse 4. Psalm 36 verse 4. He deviseth mischief upon his bed. And again, naalala ko ho, may napanood akong isang very short documentary about mga famous, well-known mga CEO, mga milyonaryo, kundi man bilyonaryo. At merong mga tao ang akala sa buhay ng mga bilyonaryo ay napakadali. Sabi nung sa documentary, baka ayaw mo ng buhay nila. Napakakaunti ng oras para matulog. Laging nag-iisip ng patungkol doon sa mga kumpanya na kanilang pinangungunahan. At kahit sa
hating gabi, kahit sa gabi, nasa bahay na siya, ang isip niya ay tuloy-tuloy pa rin patungkol doon sa mga negosyo at sa mga kumpanya. At yun ang kanyang pinag-iisipan, paano ito palaguin, paano ito ayusin, paano pa ang kumpanya nila ay uunlad. Sa CEO yun. Sa masamang tao, ano ang pinag-iisipan niya sa gabi? Ano ang umuukupa sa kanyang kaisipan in the supposed to be the most relaxing time? It should be the resting time. Pero panahon na ng pagpapahinga, hindi pa rin siya nagpapahinga patungkol sa kasamaan. He deviseth mischief upon his bed. Nakahiga siya at nag-iisip siya ng susunod na gagawing masama. Nagpaplano siya. Paano niya lulukuhin ang kanyang misis? Paano pa rin siya makakalusot sa kanyang mister? Paano siya hindi mahuhuli ng teacher? Hindi lang yun, he set it himself in a way that is not good. Medyo kahawig ito dun sa verse number 3 na kung saan he left doing good. He left off to do good. Ang sabi dito, he set himself in a way that is not good. So iniwan niya ang paggawa ng mabuti at isa niya inilagay ang kanyang sarili. Nilagay niya ang kanyang sarili sa paraan ng paggawa ng hindi mabuti. At meron pang isang description ho dito, he abhorreth not evil. That word abhorreth meaning hindi niya kinamumuhian ang masama. Hindi siya nagagalit sa masama. Hindi na ito isang bagay na kasuka-suka sa kanya. And as I've said ho kanina, isang bagay na makikita natin dito na doon yung progression. Nung una, makikita ho natin sa verse number 1, kung babalikan ho natin, walang pagkatakot sa Diyos sa kanyang mga mata. Sa verse number 2, pina-flatter niya pa yung kanyang sarili. Sa verse number 3, iniwan niya na yung daan ng mabuti. Then sa verse number 4, hindi na siya namumuhi sa masama. Actually, ang kinamumuhian niya na ay yung mabuti. Ang ayaw niya na ay ang tamang bagay. Ang ayaw niya na ay ang kabanalan. At hindi siya namumuhi sa masama. Alam niyo ho, minsan may nabasa ako at naging malaking hamon sa akin upang talagang siyasatin ang sarili. At madalas nakukontento tayo, madalas nakukontento tayo na hindi tayo gumagawa ng masama. Pero ang tanong, namumuhi ba tayo sa masama? Magkaibang bagay yun. Merong mga tao hindi nga gumagawa ng masama, but how they wish they could. May pulis kasi, may misis kasi, may mapapahiya kasi. Pero how they wish they could. Pero narito ang masamang tao, he does not abhor evil. Hindi siya namumuhi. Actually, ang kabaliktaran ay totoo, niyayakap niya, wini-welcome niya ang kasamaan. Again, babalik tayo dun sa punto na atin hong sinabi kanina. This is the God-inspired revelation of the state of the wicked. Hindi ko maiwasang isipin, this is the Romans 3 verse 10 to 18 ng Old Testament. Paano nilarawan ang tindi ng makasalanan. Isang paalala ho sa atin, huwag tayo makipaglaro sa kasalanan. Mayroong kasabihan, ang malaking sunog ay madalas nagsisimula sa maliit na apoy. At itong makasalanan na ito, we saw the progression. Nung una, kinukumbinsi niya lang yung kanyang sarili, ay hindi, okay lang to. Ay kasi para matagdagan yung kita. Hindi, okay lang to. Ay kasi para simula sa maliit.
Huwag tayong makipaglaro sa kasalanan. And yes, ang Kristiyano ay nahuhulog pa rin sa kasalanan. Oo, ang Kristiyano ay pwedeng mahulog sa mabigat na kasalanan. Pero tunay ang sinabi ng isang mangangaral, bago ka mahulog, particularly ang punto nung mangangaral na yon ay ang pangangalon niya, bago ka nahulog sa pangangalon niya, una munang nahulog ka sa pangangalon niya sa puso. So bantayan natin. Huwag tayo makipaglaro sa kasalanan, lalo na pagdating sa ating mga mananampalataya. Tayo ay palagi at pinapaalalahanan ng salita ng Diyos na ating siyasatin ng ating mga sarili. At kung nandoon man ang anumang kasalanan, pwede tayong lumapit sa Panginoon at ating i-confess ang kasalanan. At siya ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinis. At kung meron mang naririto at tinitingnan mo ang iyong sarili, Brother Paul, ito ako, ito ang buhay ko, na ako yung nilalarawan dito, kitang-kita ko, ako ang makasalanan. Ano ang pag-asa ko? Ang tanging pag-asa ng makasalanan. At kung kayo'y nakikita mo ito, I have a good news for you, sapagkat ang sabi ni Jesus na parito siya, hindi para tawagin ang mga lumatuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Kung ngayon nakita mo kung gaano ka kadumi, ngayon, kung nakita mo sa salita ng Diyos, nakita mo gaano kadumi ang iyong puso, maaaring ikaw ay mabuti sa paningin ng iba at maaaring for a point of time na kumbinsi mo ang iyong sarili na okay ka pa rin naman. Pero ang salita ng Diyos ay pinapakita sa iyo ngayon, no, hindi ka okay. Huwag mong labanan nito, huwag kang magbingi-bingihan sa salita ng Diyos. Pinapakita ng Panginoon kung gaano ka kadumi, pero pinapakilala din ng salita ng Diyos na merong tagapagligtas ng makasalanang kagaya ko at kagaya. At kung magtanong ng makasalanan, anong gagawin ko para maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, sa Kanyang Ebanghelyo. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga makasalanan at siya'y muling nabuhay at maliligtas ka. But for the sake of time, medyo magiging mabilis ho tayo sa second and third point. Number 2, the revealed attributes of God is the believer's confidence and protection. So, nireveal ng Panginoon ano ang attributes ng makasalanan. Ngayon naman, bumaling si Haring David sa revealed attributes ng Panginoon. Sino ang Diyos? At dito siya huhugot ng kanyang kumpiyansa at ito ang kanyang proteksyon. Hindi lamang siya, kundi lahat ng mga makadiyos. Ang sabi sa verse 5, Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and Thy faithfulness reacheth unto the clouds. Ngayon, ang focus is a change of focus from the wicked to the holy. Thy mercy, this word mercy, ang kahabagan ng Panginoon. At salamat sa Diyos, meron tayong isang Diyos na mahabagin. Lamentation 3 verse 22, ang sabi, It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. At ang sabi dito, yung kahabagan daw ng Panginoon is as the heavens. Ganong kataas. Psalm 103 verse 11, For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Ganon kadakila, ganong kalaki ang kahabagan ng Panginoon. Nawa, bigyan tayo ng Diyos ng greater appreciation sa napakadakilang kahabagan na ito ng Panginoon. Hindi lang yun, Thy faithfulness reacheth unto the clouds. Itong katapatan ng Panginoon ay umaabot sa alapaap. Again, balik tayo sa Lamentation 3 verse 23 naman, ang sabi, They are new every morning, great is thy faithfulness. Ang Diyos ay tapat. Siya'y tapat sa kanyang salita, siya'y tapat sa kanyang mga pangako, siya'y tapat sa mga sumusunod sa kanyang kautusan, siya'y tapat sa mga may takot sa kanya. At ang kanyang katapatan ay dakila. Sa verse 6, Thy righteousness is like the great mountains.
Tingnan naman ang katuwiran ng Panginoon. Ang ating Diyos ay Diyos na matuwid. At ang sabi dito, it is like great mountains. Mga dakilang bundok. Una, nandoon ang kalakihan. Pangalawa, nandoon ang katatagan. Subukan mong itulak ang bundok. Hindi mo mauusod. Ibig sabihin, it is constant. Laging nandyan, hindi makikilos, hindi nagbabago ang katwiran ng Panginoon. And then next, thy judgments are great deep. Ang mga kahatulan ng Panginoon, ang mga kautusan ng Panginoon na basihan ng kanyang kahatulan are like great deeps. Napakalalim, napakalawak. So narito ang mga katangian ng Diyos, His mercy, His faithfulness, His righteousness, His judgments, at gumamit ng mga superlative na paglalarawan si Haring David para ipakita ang kadakilaan ng mga katangian na ito ng Diyos. At ang Diyos sa mga katangian na ito, anong kanyang ginagawa? Ang sabi sa verse 6, Thou preservest man and beast. Ikaw ang nagpe-preserve. Actually, that word preserve sa unang basa, seemingly ang dating ay parang, unang basa ko dito, parang preserved meat para hindi mabulok. Parang pinasok sa ref, nape-preserve. Actually, that word preserve, kapag pinag-aralan niyo, meaning to deliver, iligtas, to save from distress, iligtas sa mga mahihirap at mga delikadong mga kalagayan. Pero isa sa na-appreciate ko dito, He preserveth man and beast. Wow! Wow! Yung laki, yung dakilang kahabagan, ganun katindi ang Panginoon. Hindi lamang siya nagbibigay atensyon sa ating mga tao na nilikha sa wangis at larawan niya, kundi nandun din na ang kahabagan niya, nandun din ang pagliligtas niya, maging sa mga hayop. Sino nagpapakain ng ibon? Sino nag-aalaga ng mga leon sa kawalan? Ito ay lahat gawa ng Panginoon. Sinusustentuhan ng Panginoon. Ganun katindi ang kahabagan ng Panginoon. Siya ang nagdidilig ng mga kagubatan, siya ang nagpapakain ng mga hayop sa mga kung saang mga lugar. Ang sabi ng Psalm 145 verse 9, The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. His tender mercies are over all His works. Minsan, again, sana bigyan tayo ng lalong understanding dito ng dakilang kapangyarihan at dakilang kahabagan at kabutihan ng Diyos. Even in the very small creatures na maaaring hindi kita ng mata ng tao, ang Diyos ang nag-iingat at nagpe-preserba at nagpo-provide sa mga ito. Wow. Verse number 7, Psalm 36. How excellent is thy loving kindness. O God, therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. How excellent. Gaanong kamangha-mangha. Gaanong kaganda. Sa ibang translation, how precious. Gaanong katindi na yaman. Gaanong ka-valuable. And that word loving kindness is also translated as steadfast love. Hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. It's also equivalent to the mercies of God. At sabi nga ho ni, I believe si Allen Ross ang nagsabi, yung sa commentary niya, minsan nami-mix up ko, si Allen Ross ang nagsabi na yung mercies of God, yung galing sa verse number, kung nagkakamali, verse number 5, verse number 6, binanggit na ni Apostol Pablo, ni Haring David ang mercies of God, at ngayon binalikan niya ulit, at isa sa pinunto ni Allen Ross, and I think it is very good that David's mind, ang kaisipan ni Haring David is dominated by the truth of God's mercy.
Kaya paulit-ulit. Kung anong dominating sa kaisipan mo, yun ang paulit-ulit na lalabas. Kung anong dominating sa puso mo, yun ang paulit-ulit na lalabas. Maalala niyo ho yung panahon na madalas ang introduction ni Brother Paul ay ang Golden State Warriors? Dominated eh. At narito si Haring David, siya'y dominated ng kadakilaan ng Diyos, siya'y dominated lalo na ng kahabagan ng Panginoon, at paulit-ulit niyang niluluwalhati, paulit-ulit niyang pinupuri, paulit-ulit niyang nilalagyan ng mga superlative na pagbibigay ng katangian para ipakita ang ganda, ang hiwaga, ang kadakilaan ng mga katangian ng Diyos na ito. So how excellent is thy loving kindness, O God, and because God's loving kindness is excellent. Because God is merciful. Ang sabi, therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Ang mga anak ng tao, sila'y nagtitiwala sa iyo. At dito gumamit ng tinatawag na zoomorphology, that is, katangian ng hayop ay inattribute sa Panginoon. Hindi ibig sabihin may pakpak si Lord. Pero ang larawan na pinapakita dito ay parang inahing manok o parang inahing ibon na binibigyang proteksyon, itinatago ang kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang pakpak para sila ay maprotektahan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Pwede kang magtiwala. Pwede kang magtiwala sa Panginoon sa ilalim ng proteksyon ng Panginoon. Pwede kang magtiwala sa Kanya dahil Siya ay matindi sa Kanyang kahabagan. Turn to Him for protection. Verse 8, ang sabi, they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house. Sino yung they? Well, so verse number 7, they are those who run to God for protection. At yung mga tumatakbo sa Diyos at nagtatago sa Diyos. Hindi yung nakikipagtaguan sa Diyos, kundi tatago sa Diyos sa ilalim ng Panginoon at ang Diyos ang kanilang proteksyon. Ang sabi, they shall be abundantly satisfied. Not just satisfied, abundantly, sagana na bubusugin ng ng fatness of thy house. A word house may be pertaining to God's house, that is the temple. That is, ang mga nagtatago o mga nagsisik ng proteksyon mula sa Diyos o tumitiwala sa Diyos para sa kanilang proteksyon ay bibigyan ng satisfaction ng Panginoon, bubusugin ng Panginoon. Pag sila ay nasa templo ng Diyos, sila ay bubusugin at higit sa malamang, hindi ito particularly patungkol sa pisikal, pero maaaring kasama ang pisikal na pagbibigay ng pangangailangan. Pero primarily, nahandoon ang pagbibigay, sustento, kalusugan, hindi lamang sa pisikal, kundi ng pananampalataya. Kung ikaw ay napapaligiran ng mga masasamang tao, and yes, napapaligiran tayo ng masasamang tao, namumuhay tayo sa isang mundo na makasalanan, sa isang mundo na puno ng mga tao na ayaw sa Diyos, na mas mahal ang dilim kaysa sa liwanag, puno ng tao na walang pagkatakot sa Diyos sa kanilang mga mata. We live among men who do not have the fear of God in their eyes. At nahandoon ang karanasan na maraming mga pagkakataon, dumaranas ka ng problema, dumadanas ka ng kabigatan, dumadanas ka ng pagkahapo, pagkapagod. Even yes, maaaring depression dahil sa mga karanasan na dulot ng kasalanan at kasamaan na nasa ating paligid. At minsan maging yung mga nakatahan sa atin. So let me change the word minsan. Madalas. Saan ka makakasumpong ng kabusugan, ng kapunuan? Sad to say, maraming mga Kristiyano ngayon ay tumatakbo sa psychology, tumatakbo sa mga bagay-bagay na kaisipan ng mundo. No. You go to God, go under the shadow of His wing, at ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay bibigyan ng kabusugan ng Panginoon. Then ang sabi, and thou shalt make them drink
of the river of thy pleasure. Matagal ko hong pinag-isipan ito, pero kapos ang kaisipan ni Brother Paul. Bibigyan mo sila at hahayaan mo sila, papainumin mo sila doon sa ilog ng iyong kaaliwan, ng iyong kagalakan. Now, the only thing that I could think of na masasabi ko ho dito ay magkakaroon ng kakaibang kagalakan ang tao nagtatago at tumitiwala sa Panginoon. Verse 9, for with thee is a fountain of life, in thy light shall we see light. The point is this, the source of life and the source of light is God. At kung ikaw ay nasa Kanya at tumitiwala at dumidepende sa Kanya, ang mga bagay na ito ay magiging sagana sa iyo. Well, lastly, third point, the godly reveals his dependence upon God by petition or by prayer. Verses 10 to 12, anong sabi? So tumingin siya, nireveal ng Panginoon kay Haring David ang tunay na kalagayan ng taong makasalanan. At so, tumingin at nung nakita ni Haring David, tumingin siya sa Panginoon at tumiwala siya sa Panginoon dahil kilala niya kung sino ang Diyos. At nahandoon ng proteksyon at satisfaction. Then sa verse 3, siya ay dumalangin sa Panginoon. Knowing who God is, ang sabi niya sa verse 10, O continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart. Ipagpatuloy mo. Huwag mong alisin ang iyong loving kindness. Again, that's equivalent to the word mercy. Huwag mong alisin ang iyong kahabagan sa kanila na nakikilala ka. And this word know ay hindi lamang know na may knowledge, but those who really have a good, intimate relationship with you. Mga tunay mong mananampalataya. And thy righteousness to the upright in heart. Huwag mong alisin itong katuwiran mo. Ingatan mo sila ng iyong katuwiran. Sino? Itong mga namumuhay ng may katuwiran sa kanilang mga puso. Now, it's not speaking about perfect righteousness or sinlessness. Pero nahandoon ng pagsusumikap. This is totally in contrast doon sa makasalanan na iniiwan ng kabutihan at ibinibigay ang kanyang effort sa paggawa ng masama. Ito yung kabaligtaran. Sila naman, ang mananampalataya, ang makadiyos ay nagsusumikap na mamuhay ng may katuwiran. Oh Lord, yes, nagkukulang. Opo, pumapalya. Pero huwag mong alisin ang iyong habag. Huwag mong alisin ang iyong katuwiran. Patuloy mong ingatan. Patuloy mong sustentuhan. And then sa verse number 11 na binasa natin kanina sa pasimula, let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me. Again, dito natin makikita na meron talagang present danger, na meron talagang masasamang tao na nakapaligid kay Haring David, at malamang nireveal ng Diyos ang totoong kalagayan ng puso ng mga kalaban ni Haring David. Humingi siya ng proteksyon sa Panginoon. Lord, wag mo hayaan. Ingatan mo ako, protektahan mo ako. And then sa verse 12, there are the workers of iniquity fallen. They are cast down and shall not be able to rise. Andun yung kumpiyansa sa Panginoon. Hindi siya pababayaan ng Panginoon. Hindi lang siya basta ipagtatanggol ng Panginoon, kung hindi ang Diyos ang lalaban para sa Kanya. Walang tsansa ang mga manggagawa ng masama. Lalagpak sila, babagsak sila, at hindi na sila muling babangon. Dahil ang mga tumatakbo sa Diyos para sa proteksyon at tumitiwala sa Diyos para sa pag-iingat at probisyon at proteksyon ng Panginoon, hindi lamang sila iingatan ng Diyos, kundi ipaglaban sila ng Panginoon. Narito ang tiwala, narito ang pananampalataya ni Haring David. Wala sa kanyang pagiging hari, wala sa kanyang impluwensya o kapangyarihan, wala sa kanyang sandatahang lakas, kundi nasa Diyos na kanyang
kilala. Nawa, tayo bilang mga mananampalataya, kagaya ni Haring David, ay lalo pang magsumikap na makilala ang Diyos na ating sinasamba. At nakita ho sana natin, itong pagkakilala sa Diyos ay lalong nagdudulot sa mananampalataya na lalong lumapit sa Panginoon. The more we know God, the more we are attracted to Him, the more we praise Him, the more we enjoy Him. So wag ho tayong makontento sa kakarampot na pagkakilala sa Diyos. Huwag tayong makontento sa mababaw na pagkakilala sa Panginoon. Nawa, mas makita pa natin at magkaroon tayo ng appreciation ng mga dakila. Kasi, na-appreciate na ba natin na kasing taas ng alapa ang kahabagan ng Panginoon? Nakita na ba natin na kasing lalim ng dagat ang mga katuwiran ng Panginoon? Baka mamaya, isang kutsara lang. O nawa, tulungan tayo ng Diyos na lumalim pa. Matulungan tayo ng Diyos na ma-appreciate pa. At ang mga tumitiwala sa Diyos, hindi mapapahiya. Nahandoon ang pag-iingat at proteksyon at probisyon ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Lord, inaalala namin ang katotohanan na hindi kami mas mabuti sa mga makasalanan na aming nakita mula sa iyong salita. Ito mismo ang aming kalagayan bago mo kami iligtas. Kami patay sa kasalanan, alipin ng kasalanan, namumuhi sa iyo. Kalaban mo, nagre-rebelde sa iyo. Namumuhay sa paraan na gusto namin. Walang pakialam sa iyo, walang pagmamahal sa iyo. Pero Panginoon, nakita rin namin at naranasan namin kung gaano ka mahabagin. Na kaming mga makasalanan ay kinahabagan mo. Na kami ay niligtas mo. O Panginoon, maaaring meron dito sa mga nanonood sa amin ngayon, nakita niya ang kanyang sarili na makasalanan at madumi. O nawa, O Diyos, siya'y dalin mo kay Kristo na tanging mag-aalis ng mga makasalanan. Na tanging nasa kay Kristo lamang ang kapatawaran mula sa mga kasalanan. Mahabag ka po, O Diyos, pagligtas ka. At sa amin ng mga mananampalataya, Panginoon, ipakita mo sa amin kung gaano karumal-dumal ang kasalanan. Bigyan mo kaming patuloy ng lalo pang pagkamuhi dito. At Lord, on the other side, bigyan mo naman kami ng lalo pang desire na makilala ka. Lalo pang maranasan ng lalong matindi ang mga katotohanan ng mga katangian mo, O Diyos, sa aming mga buhay. At Lord, sa mga pagkakataon, nahandun ng panganib, nahandun ng kabagabagan, nahandun ng mga problema, kabigatan at dilim, tulungan mo kami na tumiwala at magkubli sa iyo. Ikaw ang aming proteksyon at ikaw ang aming sustento. Ama, ingatan mo po kami sa buong linggong ito na aming kinakaharap. Nandiyan ang kasalanan sa paligid at maging ang kasalanan nakatahan pa sa amin. At nawa ang mga salita mo namin na pag-aralan mula pa kaninang umaga ay patuloy mong gamitin bilang kalakasan at pagkain ng aming mga kaluluwa at pananampalataya. At patuloy kaming hubugin ito sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dahil kumusta yung lahat at awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
we know that's it to sing God's praise. That when we worship we Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga nakasama via live stream. Ang kapatid, muli, huwag nating pabayaan ang mga regular means of grace. Ang pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, pananalangin all throughout the week. Nawa tulungan tayo ng Panginoon ang mga katotohanan na ating napakinggan sa buong maghapon na ito na hindi maging ka-impormasyon lamang, kundi patuloy na maging kagamitan ng Panginoon para tayo ay hubugin sa kabanalan. At saan man tayo tinawag ng Diyos, saan man tayo naroroon, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin. Patuloy tayong maging instrumento ng katwiran at patuloy tayong maging tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan. At sa ating paghiwa-hiwalay, mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, at ang presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. God bless po. Ingat po tayo sa pag-uwi. We are dismissed. It's not conservative or liberal, however they're defined. It's not about interpretation or the judgment of the mind. It's the opposite of politics, power or prestige. It's about a simple message, and whether we believe still